Baha sa Davao, binigyang diin yan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng issue sa flood control project sa lungsod. Tila resbak yan ng palasyo sa pagpalag ni Davao Congressman Paulo Duterte sa sinabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya na epicentro daw ng flood control projects ang baluarte ng mga Duterte. Sabi ni Jose Castro, ultimo si Pangulong Marcos na awa na raw sa kalagayan ng mga taga Davao dahil sa baha. Ito ang sabi ni Jose Castro. Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dizon na tulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao. Kinwestiyon din ni Castro ang claim ni Congressman Duterte na may mga dokumento siya magpapatunay na natapos nga ang flood control project sa Davao City. Pero tanong ng Malacanang, bakit hindi yan isinumite ng kongresista nang ipatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI? Ito mga dokumento sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City, iba po kasi yung dokumento lang, at iba naman po yung talagang totoong nakikita, nararamdaman, at nakakatulong sa problema ng baha. Si Senador Alan Peter Cayetano naman, nasasaktan na raw sa mga maling impormasyong nagdidiin ng anomalya sa development sa Lakeshore sa Taguig. Welcome daw sa kanilang lugar ang sino mang nais mag-imbestiga. Ito naman ang kanyang pahayag. Medyo masakit sa amin, mag-asawa ni Lani, masakit po sa amin 1.3 million Taguigueños na may fake news, na paulit-ulit na fake news. Dahil sa perwisyong baha, nag-inspeksyon ang DPWH sa mga bahaing lugar. Pinuntahan ng ahensya ang drainage sa EDSA Balintawak sa Quezon City. Umaabot hanggang bewang ang baha doon kapag malakas ang ulan. Nakikitang solusyon ang pagtatayo ng detention basin. Dito maiipon ang baha at ididiretso sa mga daluyan ng tubig. Ito pa ang inaasahang mga katulong sa paghahanda para maiwasan ang landslide at baha. Yan ay ang inilaang 1 bilyong pisong budget para sa Project NOAA. Ito yung programa ng gobyerno na gumagamit ng siyensya, ng Artificial Intelligence o AI at data analytics para maibsan ang epekto ng mga sakuna. Mga kapatid, Lourdes Vera po ang inyong lingkod. Mahalaga ang pag-share mo nitong ngayong naglipa na ng mga fake news. Para sa mahalagang balita at updates, mag-follow po at mag-subscribe sa social media pages ng Ano Pa Din News 5